Nagpapasalamat si Bulacan Governor Daniel Fernando kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Public Works Secretary Vince Dizon dahil sa gagawing long-term solution na coastal road dike at flood defense system sa kahabaan ng Manila Bay na makatutulong na matuldukan ng malalang problema sa baha sa lalawigan. Isang pangmatagalang solusyon na hindi lamang proteksyon laban sa baha at high tide, kundi maaari ring magsilbing mahalagang infra para sa transportasyon at kaunlaran ng buong rehiyon. Matatanda ang nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Marcos at Secretary Dizon sa mga napinsalang komunidad sa Bulacan na nalubog sa baha dulot ng matinding pag-ulan. Para sa mga coastal municipalities natin, sa Bulacan, specifically yung Hagonoy at Paumbong, sa Pampanga naman, yung Masantol at sa Macabebe. Ang immediate na solution talaga natin dyan is kailangan paayos o tapusin natin yung mga natenggang mga floodgate at mga pumping station. Ilan pa sa mga solusyon na nakikita ng pamahalaan ay pagsasara ng mga gap, pagsasaayos ng mga natenggang floodgate at pumping station na malaking tulong para mabawasan ang bahang nararanasan ng mga residente sa Bulacan. Na isang napakahabang dike mula Metro Manila, mula Marabon na Botas hanggang Pilar sa Bataan, doon na magkocross ng Manila Bay, na magiging kalye din yan ang dikeng mataas. Kamukha yan nung ginagawa sa ibang bansa, tulad sa Netherlands, sa Ibawa. So yan, ginagawa na yung feasibility study niyan. Samantala, binigyang linaw naman ni Governor Fernando ang kanyang naging pahayag tungkol sa mahigit 40 bilyong budget na inilaan ng national government para sa mga flood control projects sa lalawigan. Ang naging sagot po natin, I don't know. I have no knowledge about it. Okay. Ang ibig ko lang pong sabihin ay simple lamang. Wala sa aking harapan ang kompleto at eksaktong datos na kailangan upang makapagbigay ako ng responsableng sagot sa sandaling iyon. Giit ng gobernador, ito anya ay tungkol sa gumugulong na investigasyon kaugnay ng natenggang proyekto kontra baha sa lalawigan at wala anyang massive flood control project ang probinsya ng Bulacan. Hindi rin ito patuloy ng kapabayaan, pagiging irresponsableng pinuno, at lalong hindi ito maaaring gawing ebidensya ng pagkakasangkot sa anumang anomalya. Tinitiyak naman ng gobernador na magkakaroon ng maayos na koordinasyon sa mga gagawing proyekto kontra baha sa lalawigan. Ang layunin ng mga ito ay malinaw. Magkaroon ng isang sistema upang ang provincial government ay properly informed, consulted ng mga proyektong ipatutupad sa loob ng Bulacan. J.M. Thompson, para sa Bayan.